Yo, what's up mga Kadoy TV Sports? Welcome back din sa ating malupitang channel, Doy TV Sports lamang po. Ang ating topic nandiyan na, wala na po tayo masyadong marami pang intro. Okay? And of course, ang inyong mga paboritong mga pa-shoutout. Pero sana po, bago tayo magsimula, palike na lang po ng video na ito. O kaya kung nagustuhan nyo, no, palike na lang. Sa mga hindi pa po followers at subscribers, pasuyo na lang po, like and subscribe. Or follow. Okay, dito na tayo sa ating Barangay Ginebra at TNT. Ano po ba ang nakikita ni Doy TV dito na mangyayari? Well, nung game 1 po, yun na po yung glimpse na mangyayari sa game 2 eh. Nakita po natin si Sinambatak, hindi siya mananatiling tahimik. Nakita nyo sa final minutes of fourth quarter, muntik na naman po, no, na maulit niya yung ginawa niya noon. Yung heroics, no, na ginawa niya sa nakaraang matchup nila ng Ginebra, di ba ba, sa finals. Muntik na naman, 4-point shot, 3-point shot, di ba ba. So anong inaasahan natin dyan? Mas tougher defense para kay ng Batak. Okay, at yung topic po natin sa nakaraang content, ano ang mga adjustment na posibleng gawin ni Coach Tim Con dito is yung offensive rebounds, no. Yan po ang naging problema nila. Kaya po nagsimula ng magandang run ang TNT. At yung pangalawa na sinabi ko doon is yung they will avoid to play one-on-one. Dahil doon po natatapos ang lahat eh. Yung movement ng bola, yung tempo, di po ba? Doon na magtatapos eh. So, okay lang kung katulad po ng game-winning shot ni Justin Brownlee magiging ending, no? Pero that's part of the play. Kung ganun pong klase ng isolation or one-on-one, pwede yun. Okay. Sa parte naman po ng TNT, alam po natin gagawin dito ng ating mga katropa. I-repeat po nila yung ginawa nila. No? Nakita naman po nila that Pogoy can explode, ng Batak can explode. So, tingin ko hahapitin po nila ito. I-exploit po nila ulit, no? Yung ginawa nila. They're very successful, no? Sa early minutes of the game, di po ba? Ng luposan nila or tawag dito, yung matchup between RJ Barrientos. They did a very good job eh. So, kala ko magtutuloy-tuloy yun. Pero Ginebra successfully implemented their play, di po ba? At yan po ang nakikita kong pipigilan dito ng TNT. Ginebra shot a lot from the field, no, sa 3-point shot. So for sure, kung paano po pinigilan ni Stephen Holt si Optana, no? Kung napapansin niyo po, hindi po masyado effective si Optana sa 3-point shot dahil po yun sa depensa ni Holt, no? So I'm sure they will plan, no, para po makawala kay Holt or sa depensa ng Ginebra si Optana. Kasi po, kapag gumana ang Optana, pag gumana yung Pogoy, magkaroon lang po ng katuwang yan si Pogoy, di ba? Babaliktad yung laban, di ba? The game will be favored the team. Nakita natin ng Batak, Pogoy connection, nakita nyo? Muntik na po nilang talunan ng Ginebra. So, I'm sure TNT will look for all the possibilities para mangyari ulit ito. Pero ano pong prediction ni Doy TV? Pag nangyari po yan, nagawa yan ng TNT, sila po mananalo. On the other hand, pag nagawa po ng Ginebra yan, plus yung adjustment na sinasabi ko, Ginebra po mananalo. Pero ang pinipili ko po mananalo dito is Barangay Ginebra. Yan po ang aking prediction dito po sa Game 2. Okay? Shoutout na po tayo. Shoutout na po tayo. Sino po ba ang mga naka-tune in pa? No? Pansin nyo, medyo hinihingal na si Doy TV Sports. Alright. Dito na tayo sa ating mga nag-comment. Naku, ang dami po sumama sa ating live. Maraming salamat, no? Ina-announce ko po ngayon pa lang na magla-live po si Doy TV right after the game. So, tinatawagan ko po ang mga solid Doy TV Sports fans dyan. Ginebra fans, of course. Let's see. After the game po magna-live ako. Okay, RJ is the next Mark Agiwa, the Spark 2.0, Archie Makirang. Yes, sir. Binastos ni RJ ang lolo, Jason niya, Danilo de Cruz. Opo, sir, nakita nyo yun? Nagtataka ako kay Jason Castro nung tinawagan siya ng Paul. Gawain niya yun eh. Diba, na kapag naramdaman niya na may tutukod sa kanya, ititira niya yung bola para up-up shooting. So, nagtataka ako, no? Dapat alam niya yun kasi natutunan sa kanya ni yun. Para sa akin. Kasi sabi nga nila, no? Ay, hindi. Si Wemby pala yun. Nung
Sabi po ng mga tawag dito, mga game commentators na si Wemby daw po is a student of the game or of the basketball, no, sa NBA. Dito naman po sa PBA, para sa akin si Abarrientos ganun din, no. Marami siyang natututunan at yan na po, no, napapanood na natin yung mga natutunan niya. Okay, Danilo de Cruz o Diga, depensa ang pumatay sa TNT. Yun po, no. Roderick Rodriguez, Bosdoy, dapat kunin din ng Hinebra ang Game 2 ng Best of 7 Finals para mas lamang. Opo, si Holmer Makulua, pagka iyakin yung coach, pati player iyakin din. Ganun. Hindi po, yun naman pong ginawa ni Coach Chat, no. Ito, mag-aabogado ako kay Coach Chat, Natural lang po sa isang coach na makipag-argue, no, na magreklamo, di po ba? Kasi team niya yan May nakita po siyang foul. Okay, kaya po talagang hindi mananahimik yung coach. Karapatan niya po yun. Wag po nating alisin sa kanya. Pero sabi ko nga po sa reels natin, kung konting foul nga nakikita ng referee, ano pa kaya yung totoong foul, yung action foul, di po ba? So, yun lang. Okay, Peter Anibal, shoutout po. Alan Ilagan, mas madali pa talunin ng TNT kaysa sa Ross. Okay, pag-usapan po natin yan, mabilis lang. Actually, sa release ko na po sasagutin yan, sir. Maganda po yan nasabi nyo dyan, no? Meron po ako matinding sasabihin dyan. Ito po, Herminio Magnabihon, no? Kapag ganyan na laro ng Hinebra, malamang masweep nila ang TNT. Okay, alam ko pong pipigilan nila dyan yung 3-point shot ng Hinebra. No? Hindi po napansin ng marami na ang Hinebra po ang play ng Hinebra is magiging ganito, no? Nararamdaman niyo po ba? Mabagal sila, pero once na may pagkakataon, transition 3-point shot, titiraan kanila ng 3-point shot. Kakaiba po talaga yung kanilang tempo, di ba? Mapapansin mo, pag hawak na RJ yung bola, nagtatakbo ang lahat, i-slow mo niya. Kumbaga, alam na alam po nila yung gagawin sa bawat pagkakataon. So, in that situation, control nila. No? Di po ba? So, dun lang ako na-amaze. Helen Maliksi. Bakit lagi nanalo Hinebra? Rep ang kahit wala namang foul. Yun na nga po. Kaya po lagi ko sinasabi, lalo na sa Reels, yung hindi nga halata. Nahahalata ng referee. Ano pa kaya? Anyway, Vincent Nava, mabigat yung dalawang 4-point shot na binitawan ni Abarrientos. Alam nyo, guys, kung ako si Coach Timcon, I will look for ways to do that, no? Kapag ka po medyo delikado na yung sitwasyon. Ano po ibig ko sabihin? Kapag po ang play nauuwi na sa, mauubos na yung shot clock, no? Abutan na sila ng shot clock, and, ang gawin niya, ang nakikita ko pong posibleng gawin dito ni Coach Tim, hahanap po ng play para po ganyan. Imbis na ma-turnover, no, ipasa nung pagkalayo-layong cross-court or yung pasa po na alanganin, is look for the shot like Abarrientos did. No? Kumbaga meron talagang titira. Of course, TNT will find ways, no, para po pigilan yan. Pero I'm sure adjustment anticipated na po yan ni Coach Tim. Okay? King Bimbot, shoutout sa'yo. Banji Munoz, Peter Anibal, Dimas Marlon, Ricardo Cabato. Galing daw po ni RJ at JB. Okay. Roel Valencia, Edgardo Fernandez, okay, Mantig na Romatalo, Andresito Lantason, Melchor Abesa, Roderick Rodriguez. Bosdoy, sabi ko gagawin lahat ni Troy Rosario para manalo. At ipakilala or ipakita sa TNT kung sino, kung ano ang kayang gawin ng pinakawalan nilang player. Actually, no, kung nasusundan nyo po yung sequence na nangyari kay Troy Rosario, sir, pansamantala po siyang nirelease. No? Magaling po, ito sa akin lang to, yung obserbasyon ko po sa nangyari. Kasi nga naman po, kapag malakas na player ang mapunta sa kanila, tapos bench player lang iti-trade, alam po nila ang sasabihin ng mga fans dyan. Kaya, para sa akin, no, naisip nila na si Troy ang i-release. Pero ano po yung sumunod na plano nila? 'Di ba? Nabalitaan po natin, 'di ba? Isa sa nag-offer is yung TNT para po papirmahin ulit siya. 'Di po ba? Tapos if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, nabalitaan or narinig ko din na
kukunin din siya nung pagkatapos siya i-trade. Okay? So, tama po ba ang pagkakatanda ni Doy TV? Yes, tama po ba? No? So, yun po ang naalala kong istorya dyan. Okay? So, hindi po 100% na binitawan ng TNT si Troy. They intended to take him back. No? Okay? Correct me na lang po if I'm wrong. Ha? Yan po ang pagkakaalala ko sa nangyari dito kay Troy. So, yan po. Ang ating mga pa-shoutout, Sir Joseph Pineda. Shoutout po sa inyo, sir. Sa mga hindi pa, baka po mag-live tayo, no? Para po mabasa ko po inyong mga comment, lalo na po dyan sa Facebook. Ito po si Doy TV. Nagpapasalamat sa inyo lahat. Kung kayo po yung nakatutok pa rin hanggang ngayon, palike na lang po. Good luck po sa Barangay Ginebra at sa TNT. Maraming salamat po sa inyo lahat. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.